Okay, so a good day to each and every one of you. For the continuation of our discussion regarding the Mesoamerican civilization, now let's talk about the second major civilization na nag-exist naman sa Mesoamerican region. So tandaan po natin, when it comes to Mesoamerica civilizations, meron po tayo ditong dalawang major civilizations. The first one, we talked about the Mayan civilization that occupies Mexico, Belize, and the same time Honduras, okay? Now, and even Guatemala. So, in the case of the Aztec civilization, they now basically flourish between 13 CE and 1521 CE. So, ang civilization po ng Aztec, ito naman po ay matatagpuan po natin in the entirety of the Mexican Peninsula. Okay? So, ang Aztec Empire po ay nag-e-exist po ito sa mismong Mexico. Kapitbahay lang nila syempre ang Mayan civilization. So, most of the Aztec towns were founded between 1100 AD and 1350 AD na kung saan yung ilang mga Aztec people actually migrated into the central Mexican highlands na yung ilang po sa kanila ay nanggaling din sa mismong Mayan civilization. They established and created their new settlements and dynasties leading to a system of autonomous city-states. Ano ito po yung naging dahilan kung bakit nga ba from the Mayan civilization, sila ay nagkaroon ng Aztec civilization at nagkaroon ng Aztec Empire na tinatawag po natin. So, this case of the Aztec Empire actually possess two major parts or two major cities. Nandito po yung tinatawag natin na Tenochtitlan, and there's the presence of Texcoco, which became the preeminent cities pagdating po sa valleys ng Mexico. So sila po yung naging dahilan kung bakit nga ba yung mismong Aztec Empire started to flourish during those particular times. So ito po yung mga cities na yon. So katulad po ng Mayan civilization, napakaraming contributions ng Aztec civilization when it comes to the existence po ng agriculture. Unang-una dito, ang Aztec expanded the Mexico Tenochtitlan civilization or yung area na to by creating yung tinatawag po natin na mga chinampas or artificial island na even up to now ay ginagamit pa rin po pagdating dito sa mismong part of the world. Okay, in this part of Mexico, it's still being utilized. So most of the residents of Mexico Tenochtitlan lived in chinampas where they also usually grow different crops. Katulad na nga lang po nung mais, katulad na naman ng ilang avocados, ilang mga small crops ay kailan pong ginagamit. Kasi doon sa area na kung saan sila gumawa ng mismong settlements, hindi ganong karami yung lupa na nag-e-exist. So, medyo swampy po yung area na to. So, hindi sila magkakaroon ng agriculture talaga kung hindi sila mag-i-invent dito ng mga chinampas. So, sila yung nakapag-invent nitong mga floating islands na to, and they basically look like mga palaisdaan na merong mga taniman sa ibabaw. So it is actually quite a marvel kung tutuusin po pagdating sa nagawa ng Aztec civilization. So, dahil sa nag-exist po itong mga chinampas na to or mga artificial islands, sila rin po yung ilan doon sa mga unang nag-maximize ng paggamit ng canoe or ng mga bangka. Okay? These different channels provided the crop irrigation na kinakailangan and napadali yung pagta-transport nila ng iba't ibang mga products papunta sa mga market. So kung yung case po ng mga Babylonians and even ng Mayans, gumawa sila dito ng channels para ma-redirect yung mismong tubig, literally na gumawa ng mga isla ang mga Aztecs, okay? Small islands na syempre, malayo ito sa mga peste, malayo ito doon sa iba pang mga individuals kung wala silang mga canoes, hindi sila makakapunta doon sa mga lugar na yon. It also serves as protection pagdating sa kanila. So it became very significant. Then, another thing, they actually bred here a dog known as Itzcontili, okay? Or for some, tinatawag po tayo, Itzcontili, okay? Itzcontili, ito po ay yung breed ng dog that were actually utilized for human consumption. Na ito pong type ng dog na to is actually, they were feeding food leftovers pagdating po dito sa mga individuals na to. So, yun po yung naging dahilan kung bakit nga ba naging mas muscular yung mga dogs na to compared to other breeds of dogs. Okay?
So, ginagamit po nila yung mga fertilizers, yung mga organic waste na nakukuha po nila mula dun sa kanilang mga agricultural land, sa mga chinampas, katulad na lamang ng mga byproducts ng mais, ng beans, ng tomatoes, pumpkins, chilies, flowers, and different forms of medicinal herbs. So, yun po yung ilan sa kanilang mga ginagamit na mga organic waste. And at the same time, human excrements or dumi ng tao ay ginagamit din po nila as fertilizers. Then, dati, during their time, they bred this dog para ito po ay magamit for human consumption. But for now, in recent years, hindi na po ito, syempre unethical na po ito for this particular individuals or for this particular dogs. Kaya po they became the staple pets. And kung naalala po ninyo yung sa case ng movie na Coco, okay? So yung dog na present po na sa mismong film na yon, I just forgot the names of the main characters. Okay. Kasi si Mama Coco na naalala ko doon. Yung dog po doon is actually the Itzkuntili, na yun po yung isa doon sa mga kinoconsider nga rin na mga soul guides ng ancient Mexican civilization. So, yun po yung dahilan kung bakit nga ba yung aso na nandun ay, yes, same breed po ng aso na to. Okay? Now, kung ang Mayan civilization ay meron po sila ditong contribution sa astronomy, syempre pati na rin po ang Aztec civilization. Kasi, as just like what I mentioned kanina, ang Aztec civilization, some of them actually came from the Mayan civilization. Lumayo lang po sila mula sa Mayan. But they created here a different form of calendar. Nagumawa po sila dito ng 24-ton basalt calendar stone that interprets the stone's central image as the death of the sun god. Okay? Which is Tonatiuh. Na, yun po yung pangalan ng kalang sun god na during the time of an eclipse, naniniwala po yung mga Aztec na ito po ay nagli-lead to global apocalypse. Kaya nga po kung aware po kayo doon sa movie na Apocalypto, okay, which is another reference po for some of the millennials out here, na naniniwala po sila na kapag natakpan ng mismong araw, namamatay siya, as in, Tonatiuh, and yun po yung naging dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng mga global apocalypse katulad na lamang ng existence ng earthquakes. So, yun po yung madalas sa dahilan kung bakit nga ba ang mga Aztecs ay nakilala ng mga individuals na nagsasacrifice ng mga prisoners. Okay? So, they are doing human sacrifices para hindi ang kanilang god ang mamatay at para hindi magkaroon dito ng global apocalypse. Okay? So, on the 4th day of the Olin, doon po sila nagkakaroon ng sacrifices. Unless or matatapos lang po ito kapag sabihin na natin na natapos na yung mundo. Okay? So, ganun po yung context nila regarding human sacrifices. Kaya po, kinoconsider nila na kapag nangyayari itong mga bagay na to, you need to sacrifice a soul, you need to sacrifice someone para hindi yung buong civilization niyo mag-suffer. So, yung pong case natin regarding the calendar that is created by the Aztec is not the same as the calendar na created ng Mayans. Kasi po meron lang sila dito 260 days pagdating sa kanilang mismong calendar cycle. Then, other than the dark parts of the Aztec civilization, okay, bukod po sa paggawa na ng human sacrifices, syempre meron din po sila dito iba't ibang mga contributions when it comes to technology. Halimbawa na lang po dito, kung ang Mayans gumamit sila ng cacao, mas maximize po ito ng Aztec civilization. Okay, the utilization of cacao na ginagamit po sa paggawa ng chocolates, okay, were created by the Aztecs. Then, dahil sa hindi na lamang puro canoe lang yung kanilang ginagamit, they also created here the drawbridges na ginagamit na ngayon para makonect yung iba't ibang mga isla, yung iba't ibang mga chinampas na kanilang create. They also created a ball game known as Ulama, food preservation through sun drying and salting. They also utilized that. Grindstones for making flour. Okay, yung paggawa na po ng harina na ginagamit na para sa kanilang mismong tortilla. Okay? Then, cloth from plant fibers katulad na lamang ng cotton and magi cactus, pottery and ceramics, angling nets, and even harpoon. Kasi nga po, gumagamit na sila dito ng mga canoe. Gumagamit na po sila dito ng bodies of water para doon sa kanilang mga chinampas.
Then, when it comes to the education and culture po ng mga ancient Aztecs, contrary to newer depictions po, na sinasabi na yung mga Aztecs sila ay mga warriors lang, na sila ay puro away lang or puro human sacrifices lang. Actually, that is not the case. Lahat ng Aztec children, they're actually attending school through mandatory education. So meron po tayo dito tinatawag na Telpocali, which is the House of Youth, which is the school for commoners, na kung saan yung mga boys are actually trained to be soldiers until the age of 15. Then meron din po dito mga tinatawag tayo na mga Kalmekaka, which is the school where noble children are trained to become priests and government officials. And kapag ang isang individual ay hindi po sumusunod sa kanilang mga rules pagdating po sa mga eskwelahan na to, these schools can actually impose harsh punishments para po sa kanilang mga estudyante who are not actually behaving properly. So kung titingnan po natin dito, they created the system in the Aztecs na kahit ano man ang level mo sa lipunan, you should attend school. Kasi nga po, importante ang kalang culture pagdating sa mga bagay na to. Okay? And that's also one of the reasons kung bakit nga ba even until now, ang mga Mexicans, okay, they value education so much. It's actually rooted po mula dun sa kung ano nga ba yung ituro during the this particular civilization. Okay? During the Aztec civilization. So, other than the Aztec civilization po na nag-exist in the Mesoamerican, pag-proceed naman po tayo sa last civilization na pag-uusapan natin, which is the Inca civilization. The Inca civilization is not a civilization in the Mesoamerican, but rather ito po ay nasa Andes, or ito po ay nasa South America. So the Inca civilization flourished in South America between 1425 CE to 1532 CE. So sa Inca civilization po, or the Incan Empire, ito po yung matatagpanan sa western side of South America, spreading from north to south. Specifically nga po sa Andes Mountains. Okay, so ito po yung kalang mismong territory na ngayon po ay present-day Ecuador, Peru, okay, some portions of the Brazilian country, and even po sa Chile. Okay, nag-extend din po ito even in Colombia. Okay, so ito po yung ilan sa mga empires na nag-exist po pagdating dito. So the main city where the Incans begin to build their empire was actually in Cuzco sa Peru, which is located 10,000 feet above sea level. So ganun po kataas yung kanilang mismong city. Okay, this empire provide different neighboring countries. Okay, na katulad nga po ng mga na-mention ko kanina, the Colombian country, Ecuador, Argentina, and even in Chile. Dito po nanggaling or dito po na-create yung mismong Incan Empire or the Incan civilization. So, bukod po dun sa kanilang structure known as the Machu Picchu, okay, marami din pong sabihin natin na contribution ang mismong Incan civilization when it comes to a lot of things. Katulad na naman po in agriculture. So sila po yung country or sila yung civilization na nag-maximize talaga ng paggamit ng potatoes, okay, or ng patatas. Sila po yung ilan talaga dun sa mga pinakauna nag-pioneer ng paggamit ng patatas. Kaya kung mahilig ka sa patatas, thank the Incan civilization. Okay? They created here complex irrigation system na sobrang ironic nga na napakataas ang kanilang lugar, pero they have an irrigation system dito. Siyempre, they maximize technology sa paggawa ng mga irrigation systems na yan. They also created here yung mga hagdang-hagdang palayan. So, hindi lamang po ito sa Pilipinas, hindi lamang sa Indonesia nag-exist ang rice terraces or the terraces, but even in this particular part of the world. And since meron po sila ditong mataas na altitude, mataas na elevation, meron din po sila ditong freeze and dry system na ginagamit pagdating sa agriculture na para mas lalong ma-preserve ang pagkain, pinifreeze nila ito sa mga malalamig na mga lugar. Okay, ganun po yung palang dry system na ginagawa. Now, katulad nung nangyari po or katulad ng ginawa ng mga ng mga Mayan and Aztec, they also provided some contributions when it comes to astronomy. So yung mga Incans possess considerable celestial knowledge, and they're also known as solar worshippers, katulad na nga lang po ng mga naunang civilizations. Okay?
They chose to incorporate and display orientations and features of the sun, which is their main god, sa kanilang mga temples and shrines throughout the empires. Yung mga shrines po nila, tinatawag nila ito ng mga huwacas. Okay? Which is a study point to a society that was both infatuated with the sun and possessed the technical ability to use the celestial knowledge with any structure or carving they desired. And pagdating po dito, sa tinatawag po natin ng mga carving, kailan nga po sila dito sa kanilang mismong main city known as the Machu Picchu. So yung Machu Picchu po, it is one of the engineering marvels na ginawa po ng mga Inca na sobrang taas ng lugar na to pero nakagawa sila dito ng intricate engineering. Okay? Na yung mga bato na available po dito, wala ka talaga makikitang gaps pagdating sa kanila. Okay? So, yeah, orange rainfall warning for everyone. So, yun po yung ilan sa mga kinoconsider po natin that the existence po ng Machu Picchu became the engineering marvel pagdating sa mga Incans. And ginawa po nila ito for their sun god. Okay? Meron pong portion dito sa mismong Machu Picchu na during eclipse, during solstice, tumatapat mismo yung araw dun sa mismong pillar na kanilang ginawa. And that's actually quite good. Isa po ito actually sa mga nasa bucket list ko. I would like to go to Machu Picchu in the future. Okay? But, yeah, considering po yung a lot ng mga context pagdating sa mga bagay na to, they also pioneered pagdating po sa context natin ng metallurgy or use po ng gold, silver, iron, copper, and different emeralds. Then, ginamit din po nila dito yung iba't ibang mga knotting portions katulad po ng tinatawag natin na quipus, okay, or quipus, which different strings po na ginagamit nila sa iba't ibang mga important events. Then, they also created bridges and roads and even aqueducts para sila ay makakuha nga po ng tubig. So, recall lang po natin na yung case po ng mga bridges and roads, ito na po yung nagli-lead ngayon sa iba't iba pang mga portions sa kalang cities, pagdating sa kalang civilizations. Kaya po significant talaga itong mga bagay na ito. And lastly, when it comes to the Incan civilization, they also contributed to education and culture. So, nandito po yung tinatawag natin na House of Knowledge known as Yachaywasi, okay, or Yakaywasi, which is the House of Knowledge or yung kanilang mga eskwelahan po, okay, their schools, na yung mga kabataan, even yung mga matatanda, sila po ay maaari mag-aral sa mga lugar na to. Then, the existence po ng Quechua language was also established, which is one of the earlier languages po even in Peru. And they have here 4 years of education na nag-start nga po at the age of 12. So, yung tawag po natin sa mga teachers or yung tawag po nila sa mga teachers dito, they call them as amwatas. Okay? Amwatas. Okay, so yun po yung mga teachers nila na yung ilan din po sa mga provide nila sa kalang curriculum sa mga eskwelahan na to include geometric calculations. So kung titingnan po natin yung iba't ibang mga bagay na related po when it comes to the Incan civilizations, it is just a quick glimpse sa kung ano nga ba yung mga possible pa na nag-exist pa dati sa kala civilization when they are still thriving. Pero to consider a civilization na malayo sa katubigan, okay, sila ay nasa kabundukan, is actually quite marvelous kung iisipin po natin. Pero because of a certain type of disease, bigla na lang nawala ang mga Incans. They died off because of the existence po ng sakit. Okay? Isa rin po yung sa mga dahilan kung bakit nga ba they became the youngest and shortest civilization pagdating sa Mesoamerican civilizations. More materials I will be providing po dun sa description box ng mismong discussion natin for today. But this is just a reminder po to everyone that civilizations exist even outside of Asia, even outside of Europe. Hindi lamang po nakafocus doon ang history of the world dito sa mga lugar na to. But even here in Central America and in South America, meron tayong mga civilizations who provided and who paved the way para maintindihan natin ang science and technology. So with that, this is the end of our discussion when it comes to the Mesoamerican civilization. So
See you on the next set of discussions provided for science, technology, and society. So, thank you everyone for watching, and hopefully you will be subscribing dito sa YouTube channel na to. Okay, so thank you everyone, and see you on the next one. Paalam!